Kulang, kulang, kulang. Ito ang katagang palagi nating namabasa sa mga comments about Kai Sotto. Pero ano nga ba talaga ang kulang kay Kai Sotto for him to realize his NBA dream? Well, yan ang ating pagsasaluhan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Again, ano nga ba ang kulang ni Kai Sotto? Well, obviously, kulang pa ang kanyang maturity, and that includes his physical and mental side, at hindi yan kasalanan ni Kai Sotto. It just happens na 21 years old pa lang siya, and it is just normal sa isang 21 years old na hindi pa fully mature. Yang sa isip ay intangible yan, kaya it is possible na mature na si Kai Sotto in relation sa kanyang edad. Pero sa kanyang physique, ay very obvious na ito talaga ang kulang sa kanya. Kulang pa sa lakas ang kanyang katawan. At hindi naman pwedeng magbubuhat kaagad siya ng 200 pounds upang lalakas ang kanyang katawan. Siyempre, mayroong process yan, at yan ang matagal na ginagawa ni Kai Sotto. Kaya nga kitang-kita na ang laki ng kanyang katawan ngayon. Pero again, kulang pa rin yan if he wants to dominate the NBA. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang pagpapalaki ng kanyang katawan, and in 1 year time, ay ito ang gugulat sa lahat pati ng NBA. Nakalock-in na kasi si Kai Sotto ngayon, especially ngayong under sa Wasserman na siya dahil nakaplano na ang lahat at merong short-term at long-term target ang kanyang agent. Kaya araw-araw ay tuloy ang hard work niya to make sure na makukuha niya ang target nila. The most obvious ay ang pagpapalaki ng at least 15 pounds this year bago siya susubok na muling pasukin ang NBA next year. And on top of that, ay babawi si Kai Sotto this year sa Japan B-League dahil last year ay he was playing hurt pala. May ininda na palang injury si Kai Sotto sa kanyang likod last season, kaya pala biglang nawala ang kanyang aggressiveness. Kaya this season ay siguradong babawi si Kai Sotto, and I would not be surprised kung madadala niya ang Hiroshima Dragonflies sa championship. Samantala, pagkatapos ng 5 years ng pag-aantay ng mga fans, finally magka-match up na sina LeBron James ng Lakers at Kevin Durant ng Suns. Napakasaya ng mga NBA fans dahil sa matagal ng paghihintay ay nagtutugma na sina LeBron James at Kevin Durant. Ang preseason game nitong Webes sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Phoenix Suns ay ito ang unang pagkakataon na naglaro ang dalawang MVP sa isang court mula noong 2018 sa isang Christmas Day game kung saan ang Lakers na LeBron James ay nagwagi laban sa Golden State Warriors ni Kevin Durant sa score na 127-101. Nagpakita ng kanilang galing ang parehong manlalaro sa pinakahuling pagkakataon, kung saan nagpakitang gilas si Kevin Durant sa kanyang tanyag na mid-range shooting, habang si LeBron James naman ay sumiklab from beyond the arc. Sa edad na 38 years old, nakapagtala ng 3 3-pointers bago matapos ang second quarter sa LeBron James. At sa first half pa lang, nagtala si Kevin Durant ng 21 points sa 8 of 14 shooting kasama ang 4 rebounds and 2 assists. Habang si LeBron James, na 4-time scoring champion, ay nakapagtala ng 19 points, 3 rebounds, habang tumama ng 6 of 11 field goal attempts. At talagang napamangha ang mga tagahanga sa kakayahan ng dalawang NBA legends na ito.
Pagkatapos ng kalahating dekada, nagkaharap finally sina LeBron James at Kevin Durant sa isang court. Nung huling pagkataon nilang nagtagpo, si Kevin Durant ay naglaro para sa Golden State at unang taon pa lamang ni LeBron James sa Los Angeles. Sina LeBron James at Kevin Durant ay parehong nasa starting lineup ng kanilang mga koponan sa preseason finale sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Phoenix Suns nitong Webes ng gabi sa Crypto.com Arena. At maaring maglaro lamang ang dalawang ito ng ilang minuto sa preseason finale bago sila mabench para mag-focus sa NBA season opener. Si LeBron James at ang Lakers ay magbubukas kontra sa Denver Nuggets. Ang Nuggets ang kasalukuyang kampyon ng NBA at ang kanilang misyon ay maiwasan ang championship blues, lalo na pagkatapos ng lahat ng kanilang trash talking. Maliban kay Nikola Jokic, patuloy na pinapakita ng mga miyembro ng Nuggets ang kanilang pang-aasar sa Lakers matapos talunin sila, kasama na ang kanilang head coach na si Mike Malone. At si LeBron James ang siyang magdadala sa Los Angeles Lakers kontra sa Denver Nuggets sa Martes para sa unang laro ng taon matapos ang Western Conference Series nung nakaraang season. Si LeBron James ay papasok na sa kanyang ika-21st season. He is already the defining figure of this basketball era with his strength, skills, smarts, and relentless will to win. The Los Angeles superstar now seems determined to redefine how long an elite player can stay on top. Mag-umpisa si LeBron James ng kanyang ika-21st season sa NBA sa susunod na linggo at magiging 39 years old na siya sa darating na December. Pero kahit sa kanyang edad, hindi nabahira ng panghihina ang kanyang laro, kundi mas lalo pa itong nagpapakita ng mga nakakamanghang performance sa NBA. At sabi pa ni LeBron James, "I feel different. I'm not a 21-year-old, that's for sure. Feels a little bit different getting out of bed every day. But as far as my energy level, I feel pretty good." Si LeBron James ay ang 6th player sa NBA history to make it into the 21st season, pero walang player na nakalaro ng maraming taon sa NBA na merong parehong antas na paggaganap ni LeBron James sa ngayon. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.